Ngayon, kung magsabi ka ng positibo tungkol sa China, agad kang tinatawag na komunista o propagandista. At iyon, nakasama ang palad, ang realidad ng mundong ginagalaw natin. Dinala ko ang mga anak ko para maglaro ng badminton kahapon. Nag-post ako ng video nila habang naglalaro ng badminton sa Twitter. Sabi ng mga tao, propaganda lang daw yon para sa gobyerno. Parang Diyos ko, hindi ko na nga maipakita ang mga anak kong naglalaro ng badminton. Sa China, ikaw, Hindi mo pwedeng ipakita na nag-enjoy sila dito. hindi mo pwede kaya yon. Hindi pwedeng mag-enjoy sa China. Oh, bawal magsaya, tama ba? Kaya may stereotype sa kanluran na ang China ay isang napakahigpit at dystopian na lipunan. Bumagsak ang ekonomiya. Sa madaling salita, anumang oras ay guguho ang buong sistema. Pero ang simpleng katotohanan ay kahit sinong pumunta at tumapak sa China kahit ilang oras lang, mapapansin mo, teka may kulang dito. Alam mo, hindi sinasabi ng kanluraning media ang buong kwento. Kasi iba talaga ang sinabi nila sa akin. Bigla kang makakakilala ng mga Chino sa kalsada, makikita mo kung paano gumagana ang lipunan, at mapapansin mong iba talaga ang China. Huwag mo akong intindihin ng mali. Hindi ko sinasabing walang problema o hamon ang China. Oo, meron, pero malayo ito sa pananaw natin sa kanluran. Kaya para sa akin, talagang na-inspire ako at natuwa nang makita ko ito. Tinabi ko sa simula ng palabas na para akong hindi opisyal na ambassador sa United States at China. Naniniwala talaga ako. At ito ay naging ang pundasyon ng aming YouTube channel ay kapag nagtutulungan ang United States at China, panalo ang buong mundo. Ano ang pinaka nasa isip mo ngayon mula nang bumalik ka nitong mga nakaraang linggo? Ano ang pinaka namumukod-tangi o pinaka nasa isip mo pagdating sa mga pinakamakabuluhang issue ngayon, kaugnay ng mga pinag-uusapan mo at ng iyong larangan ng trabaho dito? Para sa akin, pinakamalaki talaga ang ekonomiya. Lagi naman nating naririnig yan. Sa kanluran, may ilang mahahalagang punto, tulad ng pagbagsak ng ekonomiya sa China. Sige, pangalawa, bumabagsak daw ang demografiya. Pangatlo, sobrang hindi masaya ang mga kabataan. At pang-apat, sasabog daw ang merkado ng real estate. Kaya alam mo, ang talagang interesante dito ay ganito. Ito ang mga ito. Ito ay parang mga masasabi kong mahahalagang punto. Tawagin na lang nating 4 na bullet points. Madalas mo itong maririnig sa Western media. Sa tingin ko parang YouTube bubble lang talaga yan, di ba? Mga sinasabi nila ganon. Palagay ko, marami rin yan sa Wall Street Journal, Cable News Network, at iba pang Western media. Halimbawa, naririnig natin na bumabagsak ang ekonomiya ng China. Pero lumalago pa rin ng 5%. Kaya parang nadadagdagan ang ekonomiya nila, na parang Thailand ang laki. Nakakabilib pa rin yun taon-taon, di ba? Meron pa ring malaking pag-unlad. Sa tingin ko, sina China at India talaga ang pangunahing nag-aambag sa paglago ng gross domestic product sa mundo. Kaya muli, karamihan ng paglago ay nagmumula sa Asya. Sa tingin ko, kapag tiningnan mo ang mga bansa sa Timog Silangang Asya, ibig kong sabihin, napakalaki pa rin ng paglago. Ako, tinitingnan mo ang Europa. Ibig kong sabihin, matagal nang halos hindi umuusad ang Europa. Sa palagay ko, dapat talagang mas lawakan ng pananaw, tama? Balikan natin ang mga unang taon ko sa China, 2,000 at 7,000 at 8 kung kailan sumasabog ang real estate industry, tama? Pati ako dito sa Shanghai, bumili ako ng 2 kwarto na apartment sa Tioting noong 2,000 siyam. Nakakabilib kasi nakabili ako ng apartment noong 2,000 siyam. Ibinenta ko ito noong 2,015 at halos 400% ang kinita ko. Sobrang ganda ng investment na yon at napakaswerte kong naging bahagi nun. Ang ganda ng panahon para gawin yon, di ba? Ibig kong sabihin, hindi mo naman siguro aasahan na bibili ng bahay sa 2,025 tapos biglang tataas agad ang halaga, di ba? Kaya sa tingin ko, ang tinitingnan natin ay mas tumatanda o nagmamature na ang China. At gusto kong ikwento ito. Noong nasa Tokyo ako, naglaro talaga ako ng golf. At naglaro ako ng golf kasama ang 2 dayuhan doon. Kamangha-mangha iyon dahil 25.7 taon na silang nakatira doon. At isa sa kanila ay dayuhan. Alam mo, kakabenta ko lang ng apartment ko sa Tokyo. Binili ko iyon mga 20 taon na ang nakalipas. At alam mo, kakabenta ko lang talaga nito. At nakakagulat, nabenta ko ito sa eksaktong parehong presyo kung magkano ko ito binili noon. Ay, grabe. Sabi ko, ha? Sabi niya, oo, di ako nagbayad ng capital gains kasi wala akong kinita doon. Sabi ko, grabe, 20 taon. Malinaw na nalugi ka kasi pwede mo namang ilagay yung pera mo sa iba. Yung halaga, Ang dolyar na yon ay malaki ang nagbago. Yung halaga ng dolyar ay bumaba o yung halaga ng yen. Ibig kong sabihin, pati lahat. Kunwari, kunin mo yung malaking halaga ng pera at ilagay mo sa isang index fund. Sa loob ng 20 taon, mas magiging maganda ang kita mo bilang investment. Kaya, alam mo parang wow, wala talagang saysay bumili ng real estate sa Japan, di ba? Ibig kong sabihin, kaya nga mababa ang interest rates, di ba? Sa totoo lang,
Naging negative interest rate pa nga yan sa loob ng ilang taon. Kung saan binabayaran ka pa nila para umutang ka para bumili ng bahay. O halos 0% na lang. Kaya parang libre na ang pera. Kaya, alam mo, abot kaya talaga ang pabahay doon. Pero alam mo, doon na nga umabot ang lipunan nila na ang pabahay ay kung ano lang talaga ito. Isang lugar lang para tirhan, di ba? Hindi namin ito pinalalago para sa kita o mataas na halaga. Kaya sa tingin ko malinaw na napaka-mature na ng merkado nila. Kaya sa tingin ko, yun din ang nakikita natin sa merkado ng China. Ang gusto namin, alam mo yon, ayaw naming magpalipat-lipat ka lang ng bahay para lang kumita ng malaki. Ang pabahay ay para tirahan. Yun ang gusto naming gawin mo. Kaya ulit, sa tingin ko, mas nagiging mature na talaga ito. At sa tingin ko, yun ang nakita mo kapag nililingon ko ang nakaraang 18 taon ng paglalakbay ko dito, ibang-iba talaga ang China noon kumpara sa kung nasaan ito ngayon. At sa tingin ko, sa maraming paraan, positibo talaga ito para sa lipunang China. Pakiramdam ko, marami sa United States na alam mo yon, patuloy lang tumataas ang gastos ng pamumuhay. Ibig kong sabihin, nakakagulat talaga kung gaano nakamahal ang mga bagay kumpara noong 2 taon na ang nakalipas, kumpara noong 5 taon na ang nakalipas. At yung gastusin na yun ay talagang medyo... Mahirap ko talagang maintindihan. Hindi pa ako nakakabalik sa Amerika mula 2019 bago mag-COVID. Mukhang isa ako sa mga huling flight pabalik. Matagal na rin mula nung huli akong nakabalik sa Amerika. At kahit noon, nung bumalik ako, sabi ko, oo nga, mas mahal na kaysa sa natatandaan ko. Pero alam mo yon, ayos lang, Amerika naman yan. Alam mo yon, kailangan mong magtrabaho para sa buwis, kailangan mong magtrabaho para sa tubo, interest at penalty at lahat ng mga bagay na yan. Ngayon, mula sa mas malawak na pananaw at sa aking pagkaintindi, nababasa, nakikita at mga napag-uusapan ko sa iba, nakakabalik lang. Oh, sobra na talaga ang presyo, lalo pang tumaas. Hindi mo talaga maiintindihan. Lalo na kung ikaw, siguradong mabibigla ka sa kultura. Huling beses ay 2,000 at 19 pa. Sa nakaraang 18 buwan, grabe ang pagtaas ng presyo. Nakita ko rin ng mga balitang yon, pero dahil nakatira ka dyan, parang nararamdaman mo talaga ito ng direkta, araw-araw. Oo, syempre. Lahat ng bagay, pati health insurance namin, tumaas ang gastos ngayong taon. Para lang sa perspektibo, dolyar. 1,500 kada buwan ang bayad namin sa health coverage para sa 5. Oo, 15. Noong nakaraang taon, 1,275 lang. At ngayon, dolyar, 15,35 na. Grabe. Para lang yon sa health insurance. Isa pa lang yon. Sige, pero Karaniwan bang tumataas yan taon-taon? hindi sa mga unang taon, nasa 1,275 lagi ang rate niyan. Pero ang ibig kong sabihin, malaki talaga ang gastos mo sa kalusugan, sa healthcare mo. Tumaas na talaga ang real estate, ang presyo, sa tingin ko, pati na rin ang mga gastos mo sa Pang-araw-araw na pamuhay, pang-araw-araw na pamuhay. Oh, naririnig mo tungkol sa mga grocery, tungkol sa marami. tama, naririnig mo yung tungkol sa mga itlog at mga ganung bagay. Gaano kadalas at totoo yon araw-araw? Totoo bang sobrang mahal ng itlog ngayon? Ibig kong sabihin, ang maganda dito ay may pagpipilian ka. Halimbawa, kung gusto mo talagang makuha yung pinakamurang itlog na posible, alam mo yon, malamang 50 sentimo ang bawat itlog. Kaya mga 6 na piso kada dosena, yan na siguro ang pinakamura mong pagpipilian. At syempre, kung gusto mo naman ng free range na organic na itlog mula sa Whole Food Market, magbabayad ka ng $1 kada itlog. Kaya literal na magbabayad ka ng 12 piso para sa isang dosena. Makakahanap ka ng mga opsyon na sakto sa budget mo. Pero umaabot na sa puntong halimbawa halos nagiging sobrang mahal na rin kumain kahit sa bahay. Alam mo yon, madalas, magdedesisyon ka na lang na tara sa grocery, tapos magtipid na lang tayo sa pagkain. Magtipid tayo, kumain na lang sa bahay, pero kung bibili ka ng steak sa Sam's Club, Costco, or lokal na supermarket mo, alam mo, hindi rin mura ang baka at iba pang mga protina. At kapag nadagdag pa lahat ito, kailangan ko pa ng paprika at iba pang pampalasa. Alam mo, nagiging medyo mahal talaga ang pagkain. Kaya sa tingin ko, pagbalik natin, nakakabilib talaga. Ibig kong sabihin, meron talaga tayong parang Michelin star na Cantonese na restaurant sa isang shopping mall na malapit lang sa tinutuluyan natin. Kaya naman, nagpunta na kami doon. Umorder kami ng dim sum at hapunan sa kanila mga duta motong beses linggo dahil Michelin star sila. Pero kami lahat para sa isang pamilya na 4. Sa tingin ko yung bill namin kagabi ay mga 300 at 4 na pukay. Alam mo yon? At yun ay sorry, pamilya pala na 5. Pero parang umorder kami ng mga 7 putahe. Parang sobra-sobra na. Ang saya at galing. Sabi namin, grabe, di ka panipaniwala ang pagkain dito. Ang ganda ng kalidad. Alam mo yon, dinideliver pa sa bahay mo sa loob ng 20 minuto. Ibig kong sabihin, sobrang astig talaga. Pero alam mo, yung ganong pagkain sa United States, aabot agad ng $200. Alam mo ako, yun ay Maging isang talagang mamahaling pagkain. Kaya kahit yung, alam mo na, yung Chinese mo, alam mo na, tulad ng hot pot, gustong-gusto naming mag-hot pot. Ako, ang hot pot sa United States ay sobrang mahal. Merong Haidilao sa San Diego, halimbawa, ito ay parang luho, di ba? Hindi naman.
Siguradong, ako gumagastos ka. Ibig kong sabihin, pamilyang 5. Gagastos ka ng mga $250. $300 para makakain sa Haidilao. Haidilao, Sa United States, sa Haidilao, sa United States, $200. 300 United States. United States, baliw. Gagastos ka ng $200 parang sinasabi mo ikaw ay, Gagastos ng $200 sa McDonald's. na ikaw. Ay nagawa mo na dati. Aminado akong nagkasala. Talagang, at sa tingin ko, Doon talaga nagsisimulang makita ng mga tao. Nagsisimula na nilang makita ang mga video na ito na galing sa China. At sa tingin ko, alam mo, nagsisimula na nilang makita, parang grabe, tingnan mo, alam mo, mas marami na talagang mga video sa tingin ko na umiikot online. Nakakatuwa talaga para sa mga dayuhan na unang beses pumunta sa China. Ibig kong sabihin, nakita natin, sa tingin ko ang China ay talagang nagsimulang maging kaakit-akit. Lalo na sa mas batang henerasyon sa Estados Unidos. Dahil, alam mo, mahusay ang ginawa ng China. Hindi ko nga masasabi na China lang ang gumawa ng trabaho. Pero nakinabang ang China mula sa maraming exposure sa social media nitong nakaraang 12 buwan. Partikular na, ipinakita ng mga yon ang bansa sa napakapositibong paraan. O kahit papaano, mas maraming tao ang naging mas interesado tungkol sa China. Napansin ko ang pagdami ng influencer at karaniwang tao na nag-a-upload ng video ng paglalakbay nila sa China. At pinapanood ko sila paminsan-minsan, dala ng kuryosidad para makita kung ano ang sinasabi nila. Sa kabuuan, palaging positibo ito. Wala pa akong nakita kahit anong negatibo. At sila? Walang kaugnayan sa China, mga ordinaryong tao lang ito. Na basta dumarating. At nagre-react. Pero isa yan sa mga pinag-uusapan. At interesado ako dahil matagal ka na sa YouTube, Cyrus. Nakikita mo na maraming kritiko ang nagsasabi na parang binabayaran ng gobyerno ang mga YouTuber para magpakalat ng propaganda. Siyempre may mga taong magdadala ng ganitong naratibo. Sigurado. Kaya lang, nakakatuwang makita lahat ng mga taong ito, hindi ba? Oo, medyo nakakatuwa rin parang bumaha ng mga online na vlog video at iba pang content. Ano sa tingin mo, anong nararamdaman mo kapag nakikita mo yon bilang isa sa mga nauna gumawa nito? Matagal ka na sa larangang ito, so ano ang nararamdaman mo tuwing may bagong batch ng content creator na dumarating? Masaya ako kasi, gaya ng sabi mo, 5 taon na rin kami sa YouTube. At kaya matagal na kaming nag-upload ng mga content. At talagang sinusubukan naming ibahagi ang kwento ng China. Nagsimula lang ito bilang personal na bagay. Hindi ko rin alam kung saan ako dadalhin o ano ang magiging resulta. Naging passion project ito na naging karera at nagbukas ng mga oportunidad na nagdala sa akin sa iba't ibang panig ng mundo. Pinaka-importante, sinusubukan kong ibahagi ang mga karanasang ito. Kaya ngayong taon, partikular na, sa totoo lang, masasabi kong nitong huling 12 buwan ang paglago niyon, sa tingin ko ay napakaganda. Sa tingin ko, kamangha-mangha ito dahil gusto kong mas maraming tao ang makadiskubre at makaranas ng tunay na China. Nakakalungkot na ngayon, kapag may sinabi kang maganda tungkol sa China, agad kang tinatawag na propagandista ng komunista. Ganyan ang realidad ng mundo na ginagalawan natin. Dinala ko ang mga anak ko para maglaro ng badminton kahapon, nagpost ako ng video nila na naglalaro ng badminton sa Twitter. Sabi ng mga tao, propaganda lang daw yun ng gobyerno. At Diyos ko, parang hindi ko na maipakita ang mga anak ko na nagbabadminton sa China. Napag-usapan ko kung paano sila may nakilalang lokal na Chino. Ipakita na nag-enjoy sila dito. Hindi mo pwede sila. Hindi pwedeng nag-enjoy sa China. At bawal lang saya. Tama ba? At kaya naman may ganitong stereotype sa kanluran, na ang China ay isang napakahigpit na lugar. Isa itong dystopian na lipunan. Bumagsak na ang ekonomiya. Sa madaling salita, anumang oras ay guguho na ang buong sistema. Pero ang totoo, sino mang pumunta sa China kahit sandali lang, mapapansin mong may kulang. Alam mo, hindi sinasabi ng Western media ang buong kwento. Kasi lahat ng narinig ko sa kanluran, ibang-iba rito. At bigla-bigla nagsisimula kang makatagpo ng mga Chino sa kalsada. Unti-unti mong nauunawaan ang galaw ng lipunan at napapansin mong kakaiba talaga ang China. At huwag mo akong intindihin ng mali. Hindi ko sinasabing walang mga problema ang China o wala itong mga hamon. Meron din. Pero iba ito kumpara sa pananaw natin sa kanluran. Kaya para sa akin, talagang na-inspire ako at natuwa nang makita ko ito. Gaya ng sabi ko kanina, parang ako ang hindi opisyal na ambassador sa pagitan ng United States at China. Talagang naniniwala ako at naging ang pundasyon ng aming YouTube channel ay kapag nagtutulungan ang United States at China, panalo ang buong mundo. Sinasabi mo na, yan simula pa nung unang araw, pare. Gusto ko yan, moto ko yan. Iyan ang nagtutulak sa akin araw-araw. Siyempre, may puhunan din ako dito, di ba? Asawa ko ay Chino. Kalahating Chino ang mga anak namin. Gusto kong ipagmalaki nila ang kanilang kalusugan. Nito, na mag-workout. Gusto mong mag-workout ang mundo. Gusto mo ang China. At America na mag-workout. Oo, tama. May kanya-kanyang interest tayong tatlo dito, di ba?
At sa tingin ko, isa yan sa mga pangunahing dahilan kung bakit tayo ganito ka-passionate. Sa palagay ko, yun talaga ang nagtutulak sa akin. Kapag napag-uusapan natin ito, pagiging totoo lang talaga ang dahilan. O may interest din tayo dito. Oh. Ang mahalaga sa atin ay ang tunay na epekto nito sa hinaharap natin at ng ating mga anak. At nagiging, alam mo yun, lalo pang nakakainis kapag nakikita mo yung mga maling kwento. Oh. Pero tungkol dyan, nakikita mo ba yung mga kwentong pinag-uusapan lang natin? Pagdating sa China na parang napakahigpit na lugar at lahat ng kaugnay doon, nakikita mo ba na nagsisimula ng mabasag yung ganong kwento? Ngayon, mas marami na talagang exposure dahil dito. Oo. Oday, alam mo sa tingin ko ang sagot dyan ay talagang oo. At sa palagay ko, napakalakas ng naging epekto ng desisyon. Naalala mo noong isang taon, sinabi ng gobyerno ng China na bubuksan na nila ang bansa. Libreng visa travel sa ilang bansa sa mundo. Halimbawa, sa European Union karamihan ng bansa ay visa-free na papuntang China, kaya pwede kang magstay ng 2 linggo nang walang visa. Malaking hadlang ito dahil abala talaga kumuha ng visa papuntang China at dumaan sa prosesong iyon. Ngayon, kung may European Union passport ka, pwede ka nang maglakbay. Dati, malaking hadlang ito para sa marami. Ngayon parang, ayos, pwede na lang akong mag-book ng flight at basta na lang pumunta at Kami ay napansin. napansin naming mas maraming dayuhang turista sa Shanghai Oo nga. sa mga nakaraang buwan. Oh, ako, ibig kong sabihin, tinitingnan natin ang datos ng gobyerno na lumabas. Ibig kong sabihin wala nang duda. Maraming dayuhang turista ngayon sa China, Australia at New Zealand kahit walang visa. Ibig kong sabihin, ang Australia ay gumawa ng kamanghamanghang 180 degree na pagbabago mula sa kanilang huling punong ministro, si Scott Morrison, na sobrang laban sa China. Talagang malakas na kontra China. Ang ibig kong sabihin ay si Albanese. Nakipagkita siya kay Xi Jinping, kakagaling lang niya dito. 3 beses na silang nagkita sa nakaraang 6 na buwan. Marami siyang batikos sa Australia dahil pumunta siya rito sa tingin ko. Aabutin pa ng kaunting panahon. Ako, Ibig kong sabihin, ito'y laging nakaka-interest kasi nagbago ka talaga. Ibig kong sabihin, parang 180 degree na pagliko, diba? Dati ay parang makikipaghiwalay tayo sa China. Tapos ngayon, parang gusto nating palakasin ang relasyon natin. Kailangan talaga ng oras ng mga tao. Pero kung titignan ng ekonomiya ng Australia, sobrang nakaasa ito sa merkado ng China. Maraming Australiano ang yumaman at nagtagumpay dahil sa magandang ugnayan nila sa China. Kaya ako, pabor talaga ako sa mga ugnayang pangkalakalan, mga kasunduan sa kalakalan, alam mo yon, yung magtulungan at magsama-sama sa trabaho. Para sa akin, mahalaga ang pagtutulungan at paghahanap ng paraan para magnegosyo ng magkasama. Bahagi ito ng aking paniniwala. Pero sa tingin ko, para sagutin ang tanong, alam mo yon, nagsisimula na ba itong mabuwag? Oo, nagsimula na. Kasi dati walang YouTuber na tulad ko na nagsasabing, "Oy mga kaibigan, dadalhin ko kayo sa China." Wala, may mga random lang tulad ni Joe Smith ng United Kingdom na nagsasabing, "Travel vlogger ako. Naglalakbay ako sa United Kingdom at Europa." Pero hulaan mo, binuksan na ng China ang kanilang mga hangganan. Pupunta ako para tingnan. Oo. Tapos parang, wow, unang beses ko sa China. tulad ng mga taong may malalaking channel nun, pero hindi gumagawa ng Chinese na content. Kaya hindi ito, Parang sila ay kilala sila dito at pinagkakatiwalaan ng fans dahil gumagawa sila ng content saan man sa mundo. At pagkatapos, napunta lang sila sa China at parang, parang si iShowSpeed na dumating. Gusto ko sanang sabihin na may 3 paraan para mas mabuwag pa ang pader na ito. Kaya ang una ay yung tungkol sa TikTok refugee. Tama ba? Kaya bigla nating nabanggit na direktang nagkakausap na ang mga Amerikano at Chino. Bigla kong napansin, ay wow, may Chinese content na akong nakikita at ganun din sila sa atin. Pangalawa, sa tingin ko, ipinakita ko si Ispeed nung nag-live siya dito. Yung live feed para sa napakaraming episodes at yung dami ng viewers at attention na nakuha nun. At bigla na lang, lahat ng tao parang naging karaniwan na ang kwento na ay normal lang pala lahat doon. Parang Medyo, astig. Parang lahat ng tao ay astig. Hindi ko rin nakita ang masyadong negatibo. At saka, sa totoo lang, ginawa pa nga nilang parang mga bayani ang ilang tao. mula sa, Alam mo yung lalaki ng pato o ano pa man. Ang mga Chinong sumali sa video na ito. At pagkatapos, yun ang pangalawa. At pagkatapos yung pangatlo ay yung binanggit mo lang ang pagbubukas ng mga hangganan. Dahil dito nabigyan ng pagkakataon ang maraming regular at hindi content creator. Mga pamilyang bumibisita lang para makita at mag-post sa social media na nagsasabing, "Uy, astig pala dito. Wow, grabe, nabigla talaga ako. Uy, hindi ito yung narinig ko dati." Mga ganong bagay. Kaya yung kombinasyon na yon, yung 3 paraan na yon nitong nakaraang taon ay talagang nakikita ko rin yung pagkakaiba basta bilang isang manonood kapag, madalas ako makakita ng regular na nilalaman tuwing nagbabasa ako ng komento. Nakikita mo na ngayon ang labanan. Nakikita mo ang pagtatalo sa pagitan ng mga taong nagtatanggol at umaatake rin. Dati, laging iisang boses lang ang maririnig depende sa channel na pinapanood. Pinapanood mo. Pero, Napapansin ko ngayon na ganun mo tinitingnan. Parang ganun, parang yung kaunting pagtutol pa. Meron may pagtutol na ngayon. kaunting balanse pa rito. Oo, sigurado ako. napansin ko yun.
Oo, at sa tingin ko ang nakakabilib dito ay gusto kong tingnan ito mula sa pananaw ng YouTube. Kasi ang YouTube ay laro ng views. Kaya nakarelate ako dito, alam mo, nakakakuha ako ng email mula sa isang lalaki sa Florida, isa siyang matandang Ginoo. Ibinahagi niya sa akin ng edad niya at kung saan siya sa Florida. At siya, tingnan mo Cyrus, ako, dating Special Forces, retirado na sa militar ng United States ng matagal na panahon. Dapat mong malaman na mali ka sa China at ito ang pinakamalaking banta sa mundo. Kailangan nating putulin lahat ng ugnayan sa China, sabi niya. Alam mo, ang unang bagay na kailangan nating gawin ay paalisin lahat ng 3,000 at 1,000 estudyanteng Chino sa Amerika. Hindi dapat tayo tumanggap ng kahit isang estudyanteng Chino na pumupunta sa Estados Unidos. At kaya nga, hindi naman ako madalas makatanggap ng mga sulat ng paghanga na ganoon. Alam mo, mula doon. Pero sabi ko, sige, sasagot ako, alam mo. At ako naman parang, uy, salamat sa email, pinahahalagahan ko ang oras mo. Oh, ibabahagi ko ang ilang katotohanan. Halimbawa, pabor ako sa imigrasyon sa Estados Unidos. Para sa akin, napakabuti ng imigrasyon para sa bansa. Kung titignan mo ang nakalipas na 30 o 40 taon, makikita mong malaki ang benepisyong nakuha ng Estados Unidos mula sa dami ng mga estudyanteng Chino na nag-aral doon. Alam mo, nakakabilib talaga ito. Halimbawa na lang, kunin natin ang artificial intelligence race. Karamihan sa nangunguna sa artificial intelligence development sa United States ay mga Chino. Tama ba? Puro mga pangalan ng Chino, di ba? Parang oo, ang ibig kong sabihin, ang labanan sa artificial intelligence ay Chino sa Amerika kontra Chino sa China. Tama, ganun nga. Parang yung meme na yun ng math, yung paligsahan na yun, Ito'y mukhang American Chinese lahat ang nasa American team. tama, sa wakas natalo ng American team ang Team China. Congrats. Parang si Zhang Li, alam mo yun, puro mga apelidong Chinese. Pero, at kaya nga sabi ko, alam mo yun, ang galing na meron kang ganitong klaseng pananaw. Gusto mong paalisin ng 3,000 at 1,000 Chinese na estudyante sa mga universidad natin. Marami tayong pwedeng gawin dito. Una sa lahat, alam mo, ang mga international na estudyante, sila ang malaking bahagi ng tuition na nagbabayad para sa mga universidad na ito, di ba? Marami talagang estudyante ang pumupunta dito para mag-aral sa Amerika. Nananatili sila sa Amerika, nagiging naturalisadong mamamayan ng United States, nagkakaroon ng mga anak, bumubuo ng buhay, at nagtatayo ng kanilang mga karera. Ibig kong sabihin, lahat ito ay kapakipakinabang sa ating ekonomiya, lahat ito ay kapakipakinabang sa ating sistema ng universidad. Tingnan mo itong China Initiative na sinimulan nila, ilang taon na ang nakalipas. Kung saan mismong gobyerno ang nagsimulang habulin ang mga Chinese na propesor, meron silang ganito. Meron silang China Initiative na pinapatupad. Sa ilang taon, wala silang natuklasang kaso ng propesor na may matibay na ugnayan pabalik sa China. At sa totoo lang, sinira nila ito. Talaga. Hindi ba may ilan na inakusahan? Marami sa kanila ang inakusahan, marami sa kanila ang dinala sa paglilitis. Ang problema, kapag inakusahan mo ang tao at nilitis sila, tumatagal pa ng 18 buwan ang proseso. Kinailangan nilang kumuha ng abogado para ipagtanggol ang sarili gamit ang buong pinansyal nila. Gumastos sila ng daan-daang libong dolyar para ipagtanggol ang sarili. At nawalan pa ng posisyon sa universidad. Totoo at matagal ang epekto, nawawalan pa rin sila ng trabaho. Oo, tapos nawawala pa lahat ng pondo nila. Oo, pati ang kanilang pananaliksik. Nawawala ang pondo para sa pananaliksik nila. Tapos parang, pagkatapos ng 2 taon, ay, pasensya na, wala kaming nakita. Sige, alis ka na. Parang, sinira mo na ang buhay ko. Parang sinira mo. Literal na sinira mo ang 30 taon ng trabaho dito. At kaya nga nakita natin na napakaraming mga propesor na Chino ang umalis sa Estados Unidos at bumalik sa China. Sabi ko nga, talo ito para sa Amerika kung pipiliin nyo ang ganitong direksyon. At itong Ginoo sa Florida, alam mo, sabi niya, alam mo ba, Cyrus, ganito ang sistema. Bago umalis, lahat ng 3,000 at 1,000 estudyante ay binibigyan ng komunistang gobyerno ng briefing. At pagkatapos, pagbalik nila, kailangan nilang magbigay ng detalyadong ulat tungkol sa lahat ng natutunan nila. Sabi ko, hindi totoo yan. Sabi ko, gawa-gawa lang talaga yan. Sabi niya, paano mo nalaman? Sabi ko, marami akong alam. Mga 50 estudyante na ang nakilala ko. Unang trabaho ko sa China ay professional na golfer. Kaya karamihan ng mga kliyente ko ay mga bata. Mula 5 hanggang 18 taong gulang. Marami sa kanila ang nag-aral sa Estados Unidos, marami rin sa kanila ang naglaro ng golf sa Estados Unidos. Kaya masasabi kong personal na kilala ko siguro mga 50 bata mula China na nag-aral sa Estados Unidos. Wala ni isa sa kanila ang tinanong ng gobyernong Chino at hindi rin nila kailangang mag-ulat pabalik sa gobyernong Chino. Narinig ko yan. Nakita ko sa television ang politiko sa Amerika na sinabing espiya ng CCP lahat ng estudyanteng Chino. Oh, Salitang salita, yun mismo ang sinabi niya. lahat. Mga estudyanteng Chino ang mga yon. Alam ko, Na hindi ito kumakatawan sa paraan ng pag-isip ng lahat. pero Isa iyon sa mga grupong matindi ang nararamdaman. ang interesante, may ginoong lampas. 60 taong gulang. Magkakaroon siya ng sarili niyang paniniwala. Mahirap talagang manalo sa argumento laban sa mga ganoong tao. Dahil matigas na sila sa kanilang paniniwala, talagang matigas sila. Kaya parang sumuko na ako sa henerasyong yon. Sinasabi ko na lang,
Paniwalaan mo kung ano ang gusto mo. Paniwalaan, pare. Ipinakita ko na sa iyo ang mga katotohanan. Ipinaliwanag ko na kung bakit. Ang pagkakaroon ng mga estudyanteng Tsino sa Amerika ay isang malaking pakinabang para sa Estados Unidos. At malinaw ang mga ebidensya tungkol dyan. Pabor din ako sa imigrasyon at sa mga epekto nito. Dumaan din ang Estados Unidos dyan. Simula ngayon, bawal na ang mga estudyanteng Tsino. Sa palagay mo, gusto pa bang pumunta rito ng mga estudyante mula Japan at Korea? May epekto ito sa iba, di ba? Kasi ang ibang bansa sa Asia mag-iisip. Nako, ang United States nagbabawal na ng mga estudyanteng Tsino. Ano na mangyayari? Uy, alam kong Hapon ka, pero paano kung isipin ng iba na Tsino ka? Bakit mo ginagawa yan? Oo, karamihan ng tao hindi alam ang pagkakaiba ng mga Asyano. Alam mo ba kung anong uri ka? Ako, mahiraw talaga ito. At may mga epekto na parang alon. Kaya nagre-react ang mga tao ayon sa emosyon nila. Kaya gusto ko talagang muling maintindihan ng mga tao yon. Ang pangunahing layunin ko ay pagandahin ang relasyon ng United States at China at palalimin ang pag-unawa. Pero ulit, kapag nandoon ka mismo kahit ilang oras lang at naglalakad ka sa mga lungsod na ito at nakikita mo ang mga bagay-bagay, mayroong pagbabago. Nagiging malinaw na may ibang panig ang China na hindi mo talaga makikita sa media. At alam mo, sa totoo lang, kahit hindi mo gusto ang China, dapat mo pa ring subukang pumunta para lang mas maintindihan mo pa ito. At kahit papaano ay makita mo mismo. Sa tingin ko, isa sa pinakamalaking problema sa United States ay yung nararamdaman ng mga tao. Walang kinalaman ito sa China. Hindi mo rin nakikita ang napapala mo sa binabayaran mong buwis. Wala talagang Tunay na diretsong bagay na masasabi mong, aha, ito na. Parang ramdam mo lang kung saan sila papunta, sa digmaan. Well, ibig kong sabihin, oo, ang problema kasi dyan, tinitingnan mo sa Estados Unidos. Tingnan mo na lang ang gitnang silangan. Doon mo makikita kung saan napupunta ang buwis natin, di ba? Lahat ng mga misil at bomba at kung ano-ano pa. Pero tama ka. Malaki talagang problema yan na nararanasan at hinaharap ng maraming Amerikano. Kaya, wag na lang nating pag-usapan ng China. Tingnan na lang natin ang Estados Unidos. Maraming kabataan doon ang naiinis ngayon. Kasi hindi ko nakikita na tinutulungan ako ng gobyerno ko at pinapabuti ang mga bagay-bagay, di ba? Hindi ko nakikita ang pag-asenso ng lipunan. Tumataas lang ang gastos. Ano ba talaga ang gusto ng karamihan sa mga Amerikano? Kailangan nila ng abot kayang cost of living at mas magandang kalidad ng buhay at trabaho. Ibig kong sabihin, ito ay mga bagay na pangkalahatan na talagang makikita kahit saan. Ibig kong sabihin na kahit anong lipunan gusto mong magkaroon ng mga ganitong bagay. Sa tingin ko, dito nang gagaling ang pagkadismaya ng maraming tao sa Estados Unidos at hindi sila masaya sa gobyerno at direksyong tinatahak nito. Kaya, oo, sa tingin ko talagang mahalaga na magsimula tayo. Ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko mahalaga ang maglakbay. Dahil sa tingin ko, kapag nagsimula kang tumingin sa China at nagsimula kang pagmasdan, halimbawa, ang mga pangunahing bagay sa buhay. Kausap ko taxi driver ko ngayon, sabi niya, oh, mas mataas talaga sahod niyo sa Amerika. Sabi ko, oo nga, mas mataas. Pero alam mo ba na mas mataas din ang gastusin namin sa pamumuhay? Sabi niya, magkano ba ang mga bagay-bagay dyan? Sabi ko, mga 1,000 renminbi ang phone bill ko kada buwan. Sabi niya, ano? 1,000 renminbis? Ano yan? Anong ginagawa mo sa cellphone mo? Sabi ko, normal lang. Ginagamit ko lang internet at telepono. Ganun talaga mga 1,000 renminbi kada buwan ang gastos ko. Okay. Sabi niya, grabe naman. Tapos ako, oo nga. Nagbabayad pa ako ng 80 kada buwan para sa internet. Ano? Sabi ko, oo nga. Pinag-uusapan lang nating internet. Yung phone ko at internet sa bahay, mga 2,200 RMMB kada buwan. Sabi niya, grabe naman yan. si Raulo at Sabi ko, oo nga. Sabi ko, ganun talaga. Oo, mas mataas ang sweldo ko sa Amerika kasi mas mataas din ang mga gastusin ko. Sa palagay ko, yung mga pangunahing bagay sa China ay talaga namang abot kaya. Ibig ko kong sabihin, pwede kang sumakay ng metro na literal, alam mo yon, mas mababa pa sa $1, di ba? Ibig kong sabihin, sobrang abot kaya sumakay ng metro, mga 50 sentimos lang. hanggang $1. Ikaw, 50 sentimos hanggang $1 pamasahe sa metro. Alam mo, ang internet ngayon ay parang pangunahing pangangailangan na. Pangunahing utility tulad ng pagkain, tubig at internet ay kailangan, lalo na sa China. Dapat gawing abot kaya ito ng gobyerno. Kailangan nilang gumawa ng gumaganang 5G network na magagamit ng lahat. Oo, nakakabaliw talaga. Kamakailan lang dahil sa curiosity, mga 2 buwan na ang nakalipas, nag-search lang ako ng Verizon at T-Mobile at tiningnan ko lang yung mga presyo, di ba? At nagulat talaga ako nang makita ko na higit 100 United States kada buwan para lang makakuha ng serbisyo na di kasing ganda ng meron ako ngayon. Parang basic na data lang, hindi. Hindi man lang maikumpara. Parang ngayon, nagbabayad ako ng mga 30, hindi pa nga umabot ng $30 United States, di ba?
Wala pang 30 United States pero may 80 gigabyte akong data. Kaya sabi ko, grabe, ang laki ng diferensya. Malaking diferensya talaga. Oo, sa tingin ko, gaya ng sinabi mo, sa tingin ko, yung pinakamalaking pinagdadaanan ko na nakikita ko ngayon, kahit papaano, ang napapansin ko sa maraming mamamayan ng United States ay yung kalidad ng buhay kumpara sa kung magkano ang kailangan kong bayaran para manatili dito. Oh, Yung ideya na nandito ako sa pinakamayaman at pinaka-develop na bansa sa mundo, di ba? At parang, alam mo yon, parang sinusubukan nilang intindihin sa totoong oras yung hindi pagkakatugma na pinipilit nilang ayusin. At sa tingin ko, hindi pa nga nila namamalaya na ganun na pala ang iniisip nila. Para sa akin, ganun ko lang talaga ito nakikita at nailalarawan. Sa tingin ko, yun talagang nangyayari mo kahit di ko akalaing ganun iniisip nila. Yun ang mga puwersang nagdudulot ng alitan sa maraming tao, sa nararamdaman nila at kalagayan ng pag-iisip. Araw-araw siyang namumuhay at nagtatrabaho doon at talagang nagsusumikap. Pero hirap pa rin at karamihan ng tao ay nabubuhay pa rin mula sahod hanggang sahod. Oo. sa tingin ko, China, sa palagay ko, nasa punto na tayo ngayon na, alam mo, may panahon noon, ilang taon na ang nakalipas, na ang China ay tinatawag na bansa ng mga manggagaya, di ba? Hindi makaimbento ang China. Ginagaya lang ng China ang ibang mga bansa. Hindi sila makaimbento ng kahit ano. Alam mo, may panahon na magaling ang China sa paggaya, pero hindi sila tinitingnan bilang innovator. Nakita ko yun habang nasa Guangzhou ako nitong linggo. Nag-i-interview ako ng German na 20 taon nang nakatira roon. Marami siyang mga kwento na nakakatuwa. Pero sabi niya, alam mo, 20 taon na ang nakalipas. Puro original equipment manufacturer lang noon. Alam mo yon, basta paggawa lang ng mga produkto para sa iba. Mga kumpanya, sa madaling salita, alam mo, magaling kami gumawa ng mga bagay para sa inyo. At sa tingin ko, ang nagbago ay nagkaroon ng malaking inisyatiba na tayo mismo ang maging innovator. Halimbawa, gagawin namin ng mga cellphone at computer nyo, pero gagawa rin kami ng sarili naming may iba't ibang features. Nakita natin kung paano hinarap ng China ang industriya ng electric vehicle. Sinabi nila, tingnan mo, iimbitahan namin ng Tesla at isasali kayo sa ecosystem dito. Pero itutulak din namin ang mga hangganan at titingnan kung ano ang kaya naming imbentuhin dito. May interesting na kwento noong nakaraang taon. Magbubukas sana ng pabrika sa Mexico ang BYD pero nagpasya silang wag na lang. Natakot sila na kapag malapit sa Estados Unidos, baka subukan ng United States na kawin ang ilang teknolohiya. Makikita mo na nagbago ng husto sa ilang taon. Dati, mga Amerikano ang nag-aalala na nananakaw ng mga Chino ang kanilang teknolohiya. Ngayon, mga Chino naman ang nag-i-innovate at sila na ang nag-aalala na baka nakawin ng mga Amerikano ang kanilang teknolohiya. Hindi ba't sinusuri ng Ford ang mga Chinese electric vehicle na kotse? Narinig ko silang pinag-uusapan. Sa tingin ko nga Ford yun, oo, ang Chief Executive Officer ng Ford. Oo, bumibili sila ng mga Chinese na electric vehicle stars at sinusubukan nilang i-reverse engineer yon. May bagong video na ini-interview siya at madalas na niyang inuulit ito noon pa. Na maraming beses. Noon, pero sa bagong video na ito, nakalimutan ko kung anong platform. Oo, binabanggit niya kung paano niya dinadala yung mga pangunahing executive ng team niya sa China taon-taon. At natuklasan nila, tinetesting nila lahat ng mga kotse. Ibinabalik nila ang top 20 15. or 20 para himayin at maintindihan. Sabi niya, nakakatawa ka kung iniisip mong kinokopya ka ng China. Nakakatawa isipin na nahuhuli ang China gayong sila ang nangunguna. Diretsahan siya. At sinabi rin niya, ibig kong sabihin, puro positibo ang mga komento niya dahil sabi niya, ikaw, personal kong minamaneho ang SUV na ito sa Amerika. Oh, ang shoe. Ito ang Xiaomi. Oh, ang Xiaomi. Ang Xiaomi Soup ito. Kaya sabi niya, minamaneho ko yon at 6 na buwan ko na itong ginagamit. Sobrang gusto ko talaga ito. Kaya medyo, Napakasimple, masaya sabihin yon. hindi lang yon, nakakabaliw talaga. Ang galing na nagsasabi siya ng totoo. Pero, ibig kong sabihin, wala ka nang hihilingin pang mas magandang pag-i-endorso kaysa doon. Nag-abala pa ang Chief Executive Officer ng Ford na ipaluwas ang kotse natin mula sa ibang bansa. Papuntang Detroit. Yun mismo ang personal niyang minamaneho sa Detroit. And literal niyang sinabi, binabaklas ko ito para maintindihan ang teknolohiya sa likod nito na siya namang katumbas ng pagnanakaw din sa... Isang banda. Parang ang hirap paniwalaan na Chief Executive Officer ng Ford ay nagmamaneho ng Xiaomi Soup ito sa Amerika. Parang ibig kong sabihin sobrang kakaiba nun. Sobrang kakaiba talaga, sobrang kakaiba. Pero siya, Pwede niyang sabihin yun kasi di naman binibenta ang Xiaomi sa Amerika kaya hindi ito ganun ka... ganun. Pero isipin mo, kunyari, dumating ka sa isang lugar, tapos may nagsabi, uy pare, ang ganda ng kotse mo. Tapos sabi niya, salamat. Tapos tinanong siya, anong trabaho mo? Sabi niya, ako ang Chief Executive Officer ng Ford. Ibig kong sabihin, nakakatawang sitwasyon yun kung sakali. Doon ko gustong makita kung saan pupunta ang relasyon na to sa hinaharap. Halimbawa, gusto kong makita pumasok ang BYD sa United States market. Pero gawin natin ito sa pamamagitan ng joint venture, tama? Gawin natin ito. Joint venture kasama ang General Motors o ang Ford. At sabihin lang natin, tingnan mo, halos pareho lang kung paano pumapasok ang mga kumpanya ng United States sa China, di ba? Gumagawa tayo ng mga joint venture, 51%, 49%. Bakit hindi mo, alam mo yun, bakit hindi ang General Motors? Makikipag-partner kami sa BYD, magtatayo ng pabrika sa Michigan,
at mag-e-empleyo ng mga Amerikano. BYD, pwede kayong may 49% kami 51% bagong joint venture, bagong kumpanya ito. Pagkatapos, ibebenta natin ito sa presyong hindi makakasira sa United States market dahil yun ang dahilan ng pagbabawal natin. Kung papasok sila sa presyong iyon, magkano nga? $14,000 ba ang entry level na BYD? Sisirain ba noon ang lokal na merkado sa United States? Di ba kaya nagtakda ang European Union ng pinakamababang presyo, parang isang Presyo. protection doon? Oo, hindi mo kaya. Bumaba sa isang tiyak na presyo. Ang weird talaga. Kung iisipin mo ang weird, oo, ang weird pero ginagawa ko. Well, Magagalit ka bilang isang consumer dahil pinipilit nyo akong magbayad ng mas mahal para protektahan daw ang industriya. pero Sa personal gusto ko pero ayoko rin. Bakit ako ngayon nagbabayad ng mas mahal? pagkatapos, pero yun nga, pero naiintindihan ko. Yun naman talaga ang buong laro ng taripa, di ba? Oo, dun tayo ngayon. Pero ang ibig kong sabihin, yun nga ba, kahit mataas ang presyo, mura pa rin ito at kapaki-pakinabang para sa mga mamimili sa United States. Triple panalo ito, di ba? Pwede ring manalo ang Amerika. Dahil sa bagong joint venture, makakapasok ang BYD sa United States market at magkakaroon ng access ang United States consumers sa top EVs. Ang teknolohiya ay galing China. Kaya gusto kong makita ang relasyon ng United States at China. Paano tayo makakagawa ng mas maraming kasunduan? Ayokong dumagsa ang murang EVs at masira ang industriya ng sasakyan dahil kailangan talaga natin ito. Ngunit kinikilala rin nito yon. Tingnan mo ang Volkswagen. Sabi ng Volkswagen, magaling ang Xiaomi sa paggawa ng mga sasakyang ito. Sorry, hindi Xiaomi. Xpeng Xiaopeng. Mag-i-invest tayo ng 700 milyong euro para makakuha ng 10%. Bibilhin natin ang 10% ng kumpanya para magkaroon tayo ng access sa teknolohiyang iyon at magamit natin iyon sa hinaharap. Napagtanto namin na China ang kinabukasan ng Volkswagen, kaya bakit hindi natin bilhin ang bahagi nito? Pwede namin gamitin ang 700 milyong euro para bilhin ang 10% ng kumpanya ninyo at makikinabang kami habang umaangat kayo. Kaya dalawa lang ang pagpipilian mo. Pwede nating magkunwaring hindi umuunlad ang China at hindi ito ang kinabukasan. Tapos sabihin na nangunguna tayo at lokohin ang sarili natin. Pwede nating sabihin, China nakakagawa ng astig na bagay, baka mas okay makipag-partner sa kanila. Sa kanila, tara. Para makinabang din tayo, gawin natin to ng sabay. Pero pag-usapan muna natin ng kaunti tungkol sa Yan, ikaw. nakakakita ka ng maraming bagay na nangyayari ngayon kung saan ang mga bagay na nagmula sa China tulad ng mga elementong cultural, pelikula, laro. Sa tingin ko, naging maganda ang 2025 para sa China dahil sa maraming tagumpay nila sa soft power. At babalik ako sa pinakasimula. Alam mo, Justin, nabanggit mo ang mga TikTok refugees. Alam mo, yung kakayahang makita, alam mo. At sa madaling salita, alam mo, may paparating na pagbabawal sa TikTok. Pumunta sila sa Xiaohongshu Little Red Note para alamin ang nangyayari sa China. Malaking panalo ito ng South Power para sa bansa. Nakita mo rin yung DeepSeek na lumabas. At nakakabilib talaga dahil sa kamanghamanghang ito. May kamanghamanghang video clip si Sam Altman sa OpenAI. Nagsalita siya sa event at naniniwala akong Indian na negosyante ang kausap. Sabi niya, "Alam mo Sam, anong maipapayo mo? Kung may isa pang kumpanya na gustong bumuo at subukang tularan ang ginagawa ninyo, anong payo ang maibibigay mo kung gusto naming pumasok sa merkadong ito?" At siya ay sobrang mayabang, parang wala akong maibibigay na payo, parang wala kayong pag-asa, sobrang layo na namin sa inyo. Parang, oo. Good luck. Ibig kong sabihin, sobrang mayabang at sobra talaga siya, parang ganon. At yung Indian na negosyante ay sobrang mapagkumbaba. Ngumiti lang siya na parang tinanggap, alam mo yon. Pero naisip ko, grabe, ang yabang at taas ng tingin ng taong ito. Bago pa ba ito mangyari kay DeepSeek? Bago pa ito kay DeepSeek? Oh, mas nauna ito. Sabi niya, walang makakatalo o gumagawa ng ginagawa namin. Alam mo, tapos na. Panahong sinasabi ng mainstream media na ang China ay 1 o 2 taon ang atras sa Amerika. Parang ilang taon ng atras tapos naging ilang buwan na lang pero laging atras pa rin. Oo, laging ganun. Atras. Pero, Mga 1 to 2 taon ng atras. Huwag kang mag-alala, ganun talaga. Isa. or 2 taon sa likod natin. Oo. Lumabas ang Seek at sinabi nilang ginawa nila ang DeepSeek sa budget na $5 to 6 milyong dolyar. Nagagawa naming, alam mo na, ganap na gawin. Sa totoo lang, mas mataas pa ang resulta ng testing nito kaysa sa OpenAI mo. Bigla mo na lang alam ito. Ito ang gusto kong maintindihan ng lahat. Ang anti-China propaganda ay mas nakakasama sa mga kanluraning bansa kaysa sa China. At iyon ang isang bagay na sa tingin ko ay talagang kailangang maintindihan ng mas maraming tao sa kanluran. Dahil ang nangyayari, at nakita na natin ito, ay eksaktong nangyari sa DeepSeek. Araw-araw sinasabi ng media na bumabagsak ang China, walang kinabukasan, at hindi kayang mag-innovate, kundi manggagaya lang. Tapos bigla na lang gumawa sila ng isang bagay tulad ng DeepSeek. At pagkatapos, lahat ng tao sa kanluran ay parang, sandali, anong nangyari?
Akala ko nahuhuli sila, akala ko wala silang ginagawa. Magaling, paano? Paano nila nagawa yon? Paano nila nagawa yon? Kaya alam mo, hindi naman nasasaktan ng anti-China na propaganda ang China kasi, alam mo, nandito kami sa China, nandito kami mismo. Nakikita namin ito ng personal. Sa isang banda, nakakatulong pa nga ito sa China dahil parang nagbibigay ito ng panaki para sa kanila. Tama ako. Huwag kayong tumingin or pansinin kami. Magbigay pansin dito. Oo, tama. Kaya sa tingin ko, malaking bagay yon. Gusto kong malaman ng mga tao na pwede mong lokohin ang sarili mo at sabihing bumabagsak ang China. Ibig kong sabihin may mga nakita akong nakakatawang mga video sa YouTube dyan na parang Buong usapin ng kudeta ng militar na naratibo na lumabas kamakailan. Alam mo, may kudeta raw na mangyayari. Alam mo, nakita ko, ibig kong sabihin, lalo lang itong nagiging nakakatawa. Sabi ko, lampasan mo lang ang simpleng katotohanan iyon. Sa Amerika, may karapatan tayong bumoto sa presidente. Hindi ibig sabihin nun na mas magaling tayo. Hindi ibig sabihin na parang, sige, bumoto ako nung nakaraang Nobyembre. Gumanda ba talaga ang buhay ko? Malaki ba ang naging pagbabago? Sa totoo lang, sa komunidad ko sa Las Vegas, halos lahat ay dismayado kay Trump at Kamala ang nandoon. Sabi nila taon-taon pareho lang ang kalokohan. Laging masama lang ang pagpipilian. 4 na taon, eleksyon, tapos pagsisisi. Sa totoo lang, kakaunti lang ang masigasig bumoto, halata sa mga numero. Maraming Amerikano ang hindi pa rin bumoboto. Parang nabubuhay tayo sa bula na demokrasya lang ang mahalaga at sobrang halaga ng pagboto sa presidente. Oo, isa lang itong anyo ng pamahalaan. Ito ba ang pinakamahusay na anyo ng pamahalaan? Hindi ako kumbinsido na ito nga. Hindi ko sinasabi na ako ay laban sa demokrasya at hindi ko rin sinasabi na ang komunistang paraan o sosyalismo ng China na may katangiang Chino o kahit anong uri ng pamahalaan. Sa tingin ko masyadong iba-iba ang mundo kaya hindi lang iisang anyo ng pamahalaan ang umiiral. At sa kung anong paraan, iniisip natin na kung ang mga Chino, kung ang mga tao sa China ay makakaboto para sa kanilang presidente, lahat ng problema ay malulutas at magiging mas maganda ang lahat. At hindi ko iniisip na mangyayari yon, talaga, hindi ko iniisip na mangyayari yon. At kaya ulit, at hindi naman talaga ako ang dapat magdesisyon dyan dahil hindi naman ako mamamayan ng China. Hindi ito ang bansa ko, bisita lang ako sa bansang ito, palagi akong magiging bisita sa bansang ito. Kaya parang, hayaan na lang natin ng China na magdesisyon kung ano ang kailangan nilang gawin. Alam mo yon? At mula sa pananaw ng Amerikano, ang isa ko pang issue ay kung talagang iniisip natin na masama ang gobyerno ng China at babagsak ito. Bakit hindi na lang natin hayaan silang bumagsak, di ba? Hayaan na lang natin sila pero ang problema, hindi sila bumabagsak at patuloy pang lumalago. malalaman mong tama ang ginagawa ng tao kapag nagagalit ang kanilang mga kaaway. Oh. At habang mas marami silang sinasabi, habang mas maingay sila, mas alam mong tama ang ginagawa nila. Ako, kaya sa mga video ko, gusto ko talagang gumamit ng totoong katotohanan. Hindi lang basta paniniwala. At ang ibig kong sabihin, may isang magandang survey. Mas maaga ngayong taon, ang Alliance of Democracies na isang think tank na nakabase sa Denmark ay nagsagawa ng survey sa 110,000 katao sa 110 bansa sa buong mundo. Napakalaking survey niyan. 110 magkakaibang bansa. 110,000 katao. Napag-alaman nila na sa 110 bansa, 79% ng mundo, mas mataas ang tingin sa China kaysa Amerika ngayon. Paulit-ulit akong tinatanong kung kontra-Amerika ako. Sabi ko, totoo, pro-Amerika ako dahil nag-aalala ako. Ibig kong sabihin, hindi naman 51-49 ang usapan dito, di ba? Kahit ganon, dapat pa ring ikabahala, di ba? Magkakaroon ka ng mayorya. Sobrang dikit, pero hindi malapit dahil 79% ang agwat, napakalaki nito. Tingnan mo ang nangyari sa Estados Unidos, ang ating sistemang pampulitika, at mga digmaang kinabibilangan natin. Maraming dahilan kung bakit ito nangyayari. Hindi lang ito isang salik, marami iba't ibang napakaraming dahilan. Sinusuri natin kung bakit lumalakas ang Brazil, Russia, India, China, South Africa, at bakit gusto ng maraming bansa na umiwas sa United States dollar sa kalakalan. Alam mo, nangyayari ang mga kwentong ito sa buong mundo. Kaya kailangan mong lumabas sa Amerikanong bula. Sinasabi kong mas nakakasama sa mga Amerikano ang anti-China propaganda kaysa sa mga Chino dahil narito ang mga mamamayang Chino. Namumuhay sila ng normal, ginagawa nila ang kanilang mga gawain at sinusubukan nilang umusad sa abot ng kanilang makakaya. Oo, may mga hamon sa ekonomiya ang China. Hindi ko naman sinasabi na walang mga hamon sa ekonomiya ang Estados Unidos ngayon. Ibig kong sabihin, papunta na tayo sa resesyon at sobrang taas ng mga presyo. Maraming Amerikano na, alam mo na, hindi kayang magbayad ng pabahay, hindi kayang tustusan ng mga pangangailangan. Alam mo, hindi rin sapat ang antas ng kaligtasan. Kaya ibig kong sabihin, bawat bansa ay kailangang alamin kung ano ang dapat nilang gawin para mapabuti ang kanilang lipunan. Nagbigay ako ng technology, entertainment, design talk, ilang taon na ang nakalipas kung saan tinanong ako ano ang ilan sa mga tulad ng 5 pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa mga taon mo sa China. Kaya iniisip ko lahat yon. Hayaan mong mag-isip ako ng 5 aral na natutunan ko. Marami akong natutunan.
Pero hayaan mong ituon ko sa 5 pinakamahalaga. Pero isa sa mga iyon ay pamilya at ang kahalagahan ng pamilya. Napaka-interesante noon sa China kasi palagi kang tinuturuan tulad ng tama mong pagkakalarawan. May ganito ka, ang pamilya mo ang backup plan mo at alam mong isa kayong unit. Sa palagay ko totoo yon. Kung pamilyar ka sa kulturang Chino, alam mo na yon. Halimbawa, sa maliliit na baryo, may lokal na pamahalaan na gumagana doon. Kung pag-uusapan ng maliliit na baryo, magtitipon-tipon talaga ang mga taga-baryo at talagang demokratikong pipiliin nila ang isang pinuno at ang pinunong iyon ang magiging responsable para sa kapakanan ng buong baryo. At kaya, alam mo yon, kung isa sa mga tao sa baryo ay may cancer at kailangan ng gamutan, magtitipon-tipon ang buong baryo at mag-aambagan para makapunta siya sa ospital at magpagamot. Alam mo, hindi ka basta-basta babagsak dahil nariyan ang buong baryo para suportahan ka. Kaya ito ay talagang, alam mo, parang bumabalik sa libu-libong taon na nakalipas. Sa Sino? Kasaysayan at paano ito gumana. Ngayon, mabilis tayong lumipat sa kasalukuyan, kung saan makikita mo ulit ang dinamika ng pamilya. Nakaraniwan na ngayon, na gusto ng mag-asawa magsama. Nagkakasama ang dalawang lolo't lola, pinagsasama nila ang kanilang pera, nagtutulungan magpatayo ng bahay dahil, alam mo na, o pinopondohan ng bahay. Sa ganitong paraan, makakapagsimula sila ng bagong pamilya at magkakaroon ng mga apo at lahat ng iyon. Kaya ito ay ibang-iba sa dinamika na alam natin sa United States kung saan Talagang ganoon. Ikaw, kapag 18 ka na isa ka ng adulto, kaya bahala ka na sa buhay mo. At nandoon ang pintuan sa harap. Nandoon ang pintuan sa harap. Gusto kong ikwento ito dahil talagang nakakatuwa para sa akin. Nang lumipat ako sa China noong 2000 at 7 beses lang ako umuuwi sa United States kada taon. Ang lola ko sa tatay ko tumatanda na. Sabi ko, alam mo, tuwing umuuwi ako bawat taon, kailangan kong pumunta sa Iowa para bisitahin ang lola ko dahil hindi ko alam kung hanggang kailan pa siya nandoon. Ang nakakatuwa dito, may 20 siyang apo at ako lang ang laging bumibisita sa kanya taon-taon. At medyo kakaiba ang dinamikong yon. Kasi sigurado ako na kung sa Florida ako nakatira, malamang hindi ako nakakauwi taon-taon. Kasi talagang, iniisip mo, nasa isang estado lang naman kayo at parang, ay, tumatanda na si Lola, dapat siguro bisitahin ko siya. Parang, oo, siguro sa susunod na taon na lang. Siguro sa susunod na taon na lang. Oo, medyo abala lang ako ngayon. Parang, ay oo, siguro titingnan natin pagtaglagas o mga ganun. Dahil sa China ako nakatira at minsan lang umuwi kada taon, naisip kong unahin ko na lang talaga yon. Bago bumalik sa pamilya ko sa Florida, pupunta muna ako ng Minnesota, magrerenta ng kotse, at magmamaneho papuntang Iowa para bisitahin ang lola ko. Sabi ko, ang saya ng panahong yon kasi nagawa ko yon ng 3 taon. Tapos pumanaw siya. 3 taon ko lang nagawa yon bago siya pumanaw. Pero marami akong masasayang alaala kasama siya. Halimbawa, uuwi kami at gusto niyang manood ng cooking channel. Literal na uupo lang ako doon. Magkukwentuhan kami sa sofa at manonood ng Cooking Network ng 8 oras. Ang saya talaga. Pero ang ginagawa lang namin, kinukwentuhan ko siya tungkol sa China. Kinukwentuhan naman niya ako tungkol sa bukid. Kinukwentuhan niya rin ako tungkol sa tatay ko. Umuorder kami ng pagkain. Ibig kong sabihin, talagang napakaganda ng mga panahong yon. Parang, ang dami kong magagandang alaala kasama ang lola ko. Kaya nung namatay siya, di ako nakauwi sa libing. Pero doon nagpunta lahat ng pinsan ko kasi sabi nila, hindi pa namin nakikita si lola. Sabi ko naman, kayo, pumunta kayo sa libing niya. Huli na ba? Pinuntahan ko siya kaya hindi na ako pupunta sa libing. Dahil naipakita ko na ang respeto ko. Pero natutunan ko yan mula sa China. Alam mo, natutunan ko talaga yan dahil sobrang na-inspire ako noon. Alam mo, nung panahon na yon, noong 2000 at 7,2000 at 8 hindi pa developed ang high-speed rail. Naaalala ko, sabi ng mga kasama ko sa Shanghai, oo, uuwi ako sa Sichuan province. Ikaw, sasakay ako ng parang 45 oras na tren. At ako naman, 45 oras na tren. Ano? Alam mo yon? Sabi nila. 51 linggo na akong di umuuwi. Uuwi na ako at aabutin ng 2 araw bago makarating. 3 araw ako doon, 2 araw sa Shanghai pabalik. Yun na bakasyon ko ngayong taon. Lupit nun, pare. Ganun talaga, pamilya ang mahalaga. Kaya alam mo, sa tingin ko, laging may mga aral na matututunan. Sa tingin ko, yun ang pinaka-importanting nakuha namin bilang expat sa China at sa paglalakbay sa mundo. Madalas din akong tanungin ng mga tao. Madalas itanong sa United States, Cyrus, kumusta ang China? At palagi kong sinusubukan na gawing simple ang sagot. Kasi para sa akin, alam mo, mas normal ang China kaysa sa iniisip mo. Alam mo, hindi naman ito naiiba. Tulad ng mga tao na nagre-record ng podcast sa isang random na, alam mo na, Sabado ng hapon. May mga tao ring pumupunta, alam mo na, parang, kumuha ako ng pagkain sa Italianong restaurant malapit dito. Maraming Chinese na magkasintahan doon tuwing Sabado ng hapon. May magkasintahan pa nga sa tabi ko na sweet. Nakikinig ako sa usapan nila. Parang, uy, gusto mo bang manood ng sine mamaya? Anong gagawin natin? Punta ba tayo sa bahay ng kaibigan natin? Parang matagal ko na silang hindi nakikita. Masaya sigurong pumunta doon. Ibig kong sabihin parang ginagawa rin ng mga Chinese ang ginagawa natin, di ba?
Ibig kong sabihin, gusto rin ng mga Chinese ang mga bagay na gusto natin, di ba? Ibig kong sabihin, kung may mga anak sila, alam mo yon, gusto rin nilang makapasok ang mga anak nila sa magandang paaralan at sana ay lumaki, makakuha ng magandang trabaho at magkaroon ng mas magandang buhay. Sa tingin ko, doon ko gustong mag-focus sa people-to-people diplomacy. Sa tingin ko, hindi talaga magkakasundo ang pananaw ng gobyerno natin. Mananatiling United States ang Estados Unidos at China ang China. Hindi ko sinasabihan ng China kung paano patakbuhin ang gobyerno nila. Gusto ko lang makita na mas maraming tao ang nagtutulungan at nagkakaisa. Kasi, alam mo, bawat Amerikanong pumupunta rito at talagang nakikipag-usap sa mga Chino, namamangha sila. Grabe ang bait nila at ang ganda ng lipunan dito. Maraming interesting na komento. Ikaw at ako. Nag-vlog ako habang naglalakad sa Chongqing at nakita ko ito. Marami sigurong dos-dosenang komento. Alam mo, Cyrus, parang maayos talaga ang lipunan doon. 'Di ba? Parang yung mga taong naglalakad ay mukhang malulusog. Parang siya. Ewan ko kung napansin mo ito. Pero sa bahagi, sa minuto 13:25, may dalawang babae sa likod mo na nagha-high five at nagtatawanan kasi gusto nilang mapasama sa video mo. At parang, hindi ko talaga naisip na magiging ganoon kasaya ang China. Akala ko noon na ang mga Chino ay laging nakayuko at parang malungkot. Pero masasaya pala talaga sila, pare. Parang gumagamit sila ng social media, nanonood ng pelikula at nakikinig ng paboritong kanta. At meron ding, Marami ring hindi masaya, gaya ng sa normal na lipunan. oh tama, masasayang tao at Malulungkot na tao. kaya, alam mo, sa tingin ko lang, alam mo ulit, ganun lang. Ang mensahe ko ay maging mausisa ka lang, mag-explore ka at tingnan mo. Kung tayo, ibig kong sabihin, Kahit dagdagan lang ng kaunti yung pinag-uusapan natin. Sa usaping panlipunan, gaano kapamilya ang lahat? Gaano kahalaga ang pamilya? Isa yan sa mga bagay na pwede mong marinig, pag-isipan at ulitin. Ang China ay isang lipunang nakasentro sa pamilya pero hindi mo talaga nauunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Kapag dito ka na tumira at nakihalubilo sa mga lokal, dun mo talaga mararamdaman yon. Iba talaga yon kumpara sa simpleng pagbabasa o pakikinig lang tungkol dito. tama ba? Sinabi ko ito dahil lagi mong binabalikan ang ideya ng kalayaan. Ang gining buhay ng individual kumpara sa buhay panlipunan, gaya ng papel mo sa lipunan versus papel mo para sa sarili. Madalas pag-usapan ng mga tao ang pagkakaiba ng pagpapahalaga ng Amerikano at Chino. Nandito ako para sabihin na magkaiba talaga sila at mahirap maintindihan kung gaano kalaki ang pagkakaiba nila. Alam kong pinapalaganap mo ang mga pagkakapareho pero kailangan mong maintindihan ang mga pagkakaibang iyon. Dahil sa mga pagkakaibang iyon, kapag naunawaan mo, maiintindihan mo kung bakit ang kalayaan at kaligayahan ay nasa magkabilang panig, 100%. Ikaw. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Kailangan mong maintindihan ang pagkakaiba. Pareho. Dalawa. At pagkatapos, pwede ka nang magbigay ng sarili mong opinion. Tama ba? Ako? Ang mahalagang salita na ginamit ko dyan ay kung paano natin ginamit ang salitang nuance. At sa tingin ko, isa pang mensahe na gusto kong maintindihan ng mga tao ay kung titingnan mo ang China gamit ang pananaw ng Amerikano, hindi mo talaga ito maiintindihan. Eksakto. Gaya rin ng kung titingnan mo ang Amerika gamit ang pananaw ng Chino. Hindi rin ito maiintindihan, hindi maiintindihan, kaya ganoon yon. Maiintindihan mo lang ito kung dito ka talaga nakatira at nararamdaman mo. At ang pinakasimpleng halimbawa na masasabi ko ay, alam mo, sa komunidad ko sa Amerika, karamihan ay Republican, lahat ay mahal ang Second Amendment, lahat ay may baril. Tinanong nila ako, Cyrus, naramdaman mo bang hindi ka ligtas sa China? Alam ko kasing ayaw ng gobyerno doon sa mga baril. Sabi ko kabaligtaran kasi walang baril. Sobrang ligtas ako. Alam mo, ganoon yun. Iba rin ang pananaw mo, di ba? Pero typical na Amerikanong pananaw yan. Parang sobrang hardcore Republican na paraan ng pagtingin doon. Kasi sa kanilang, Kakaiba para sa akin, parang kaya ikaw, hindi mo mararamdaman ang kaligtasan kung walang baril. nakakabaliw kasi matagal ka na sa China. Oo, pero sinusubukan ko. Kaya nga sinusubukan kong ilagay ka sa posisyon ng isang Republikano na lumaki sa Las Vegas. Alam mo na, mahal niya ang mga baril niya. Gets mo? At kaya ang pananaw nila ay parang, ang mga baril ay katumbas ng kalayaan. Ang mga baril ay katumbas ng, uy, ako ang may kontrol. Parang natatakot sa akin ang gobyerno kasi, alam mo na, kasi may mga armas kami, di ba? Kaya nga may Second Amendment tayo. Kaya ulit, kung titignan mo, kung sabihin mo to sa isang Chino, parang sasabihin nila, wala talagang saysay yan para sa akin. At sabi ko, tama ka, kaya kong maintindihan. Naiintindihan ko ang punto mo, pero naiintindihan ko rin kung bakit niya sinasabi yon. Kasi alam ko kung saan siya nanggagaling. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi mo pwedeng tingnan, alam mo yun? Hindi mo pwedeng tingnan ang China gamit ang lente ng Amerikano. Hindi mo pwedeng basta sabihin na, hindi maganda ang China kasi hindi makakaboto ang mga tao para sa kanilang leader. Sa kanila, hindi mahalaga ang sinasabi ng Estados Unidos. Mas importante ang nangyayari sa buhay nila ngayon. Oo. Tama. At dyan pumapasok, alam nyo, malamang narinig nyo na yung pag-aaral ng Harvard kung saan gumawa sila ng 10 taong pag-aaral. Nakita lang nila at nilibot lahat ng baryo. At mapapansin mo na, alam mo yun, ang Partido Komunista ng China, alam mo yun, ang gobyerno ng China ay talagang tunay na popular sa karamihan ng mga Chino.
Ang caveat dyan, sa tingin ko, maraming mayayamang tao na hindi talaga tagahanga ng gobyerno. Alam mo yon, kasi sa China, hindi ka pwedeng maging sobrang palabongga. Alam mo yon, ikaw Jao, yung klase ng tao na ganun. Kailangan mong maging didao, di ba? Kailangan mong maging diday. Kasi kaya sila nagkakaroon ng problema? Ng pinakamabigat na parusa. Nagpapataw sila ng mabigat na parusa, di ba? Kaya ako, Sa palagay ko, kailangan din yan ng Amerika ngayon. sa tingin ko, kaya mo rin makikita, alam mo yon, na parang may mga tao na nagtatanong sa akin. Alam mo, isa pang madalas itanong sa akin, kung maganda ang China, bakit marami sa mga may pera roon ang pumupunta sa Estados Unidos? Sabi ko, napakasimple lang. Kung may pera ka, ang Estados Unidos ang pinakamahusay tirhan, lalo na para sa mga Chino. Kapag may pera ka, kaya mong kontrolin ang sistema. Maipasok mo anak mo sa magagandang paaralan at tirhan sa magagandang lugar. Pwede mong gawin ang gusto mo at magkaroon ng magandang simula. Hindi naman laging totoo yan sa China, kasi gusto naming alagaan ang buong lipunan. At may isang talagang interesting na case study kung saan sa Shenzhen, may isang napakahusay na guro. Parang top 10 na guro sa China at basically ang gobyerno. Nagkaroon ng real estate boom sa paligid ng eskwelahan na yon. Kasi lahat ng tao parang, uy, kailangan mapasok natin ang mga anak natin sa eskwelahang yon para matuto sila mula sa gurong yon. Dahil sobrang galing niya sa tinuturo niya, naging sobrang sikat siya online. Kaya ang gobyerno, parang teka, ayaw naming makita na lumilipat ang mga tao sa lugar na yon dahil napapataas nila ang presyo at naapektuhan ng iba. Nagsimulang tumaas ang presyo ng mga bahay. Pero syempre, lahat ng may pera, ayos lang, kaya kong bayaran yan. Pero bigla na lang, yung mga taong hindi kayang pumasok doon, hindi na nila makuha ang access sa guro na yon. Inalis ng pamahalaang Chino ang guro at pinagturo siya online para ma-access siya ng lahat ng estudyante sa Shenzhen. Gusto naming umunlad ang lipunan, pero Chino ang ganyang gawain. Kaya isa yan sa mga issue. Halimbawa, kung may pera ka, ayaw mo yon. Kasi bakit? Kasi kung may pera ako, dapat kaya kong magbayad para mauna ako. Kasi nababawasan ng mga pribilehiyo mo dahil doon. Nababawasan pribilehiyo ko. Pero iyon daw ang pangkaraniwang kasaganaan, di ba? Gusto natin na lahat, gusto natin na tumaas ang agos para lahat ng bangka, pati na ang mga yate at maliliit na bangka, ay tumaas din. Gusto natin na lahat ay umangat. Kaya makikita mo ulit ang pagkadismaya ng mayaman na parang, hindi ko magawa. Dapat kaya kong bayaran ng pribilehiyo. Bakit hindi ako umuunlad? Bakit hindi ako umuunlad? Sa Estados Unidos, parang pera lang ang kailangan para makapasok sa Harvard. Gusto mong tumira at mag-aral sa pinaka-eksklusibong lugar at prep school para makapasok sa Harvard. Sige, bayad para makasali. Ganyan gumagana ang sistema. Pero balik tayo sa ideya na ito. Alam mo yon, tulad ng China at the United States, ang mga pagkakapareho nila sa mga tao at gusto nila, sa huli talagang magkapareho sila, tama ba? Dahil, Pinag-uusapan natin ang mga bagay at konseptong ito sa China. At halos pareho ito sa mga isyong tinatalakay ni Bernie Sanders, tama? Malinaw na hindi nila iuugnay iyon sa kahit anong bagay na Chino dun sa usaping politika. Kung titignan mo si Bernie Sanders at ang suporta at kasikatan niya sa kanyang mga ideya, pati na rin ang kandidato sa pagka-alkalde ng New York City, Zoran, marami sa mga usapan niya ay halatang parang Chino, tulad ng kung ano ang pinag-uusapan nila. ito'y Parang, sa totoo lang, yan ang parang ginagawa natin dito sa... kahit paano, sigurado. Siyempre naman, alam mo, hindi nila sasabihin yon doon at hindi rin nila iisipin yon. Sa totoo lang, sa huli, pareho lang tayong naghahangad ng parehong bagay. Nakakabahala na nag-aaway tayo tungkol sa proseso kung paano makarating doon. Tama ka na hindi dapat tingnan ang Amerika gamit ang lente ng China or ang China gamit ang lente ng Amerika. At totoo yan. Ang problema kasi dyan, alam lang natin ang alam natin, alam lang ng mga tao ang alam nila. Kaya ang pananaw natin ay hinuhubog ng ating mga karanasan at yun lang yun. At iyon ang... Ang tanging bagay na maaari nating pagmasdan. At sa tingin ko, kaya kapag pinag-uusapan natin, ang iyong pananaw ay hinuhubog ng iyong mga karanasan. Kaya nga kailangan mong maglakbay sa mundo. Kailangan mong pumunta dito para maranasan. Kaya sa susunod na tag-init, may ilang pamilya sa komunidad namin na nagsabing gusto nilang pumunta sa China. Mas magiging kampante kaming sumama sa iyo dahil lang, tahadlang sa wika at sa hindi pagiging pamilyar. Pero kami, dahil araw-araw nagpo-post ng kwento sa Instagram ang asawa ko, grabe talaga. Hindi ko akalain na ganun kalinis ang China. Hindi ko maisip na ganyan ang itsura ng pagkain doon. Hindi ko rin maisip na ganun kalinis ang mga indoor playground para sa mga bata. Kaya kami parang, China ulit. Parang, kailangan mo talagang maranasan ito. Alam mo, magiging ibang-iba ito sa mga iniisip mo. At mag-e-enjoy ka talaga. Sa tingin ko, marami talagang mga ganitong tagumpay ng soft power. Bakit nga ba sikat si Zorhan sa New York City? Dahil ipinapahayag niya ang magagandang nagawa ng China. Sa lipunang ito, alam mo, nitong linggo lang, gumaling sa type 1 diabetes ang 25 anyos na babae. Ginawa ito ng grupong siyentipikong Chino at maganda iyon. Biglang lumabas sa United States ang artikulo mula Goldman Sachs.
Mga tanong. Napapanatiling negosyo ba ang pagpapagaling ng pasyente? Oo. At ang ibig kong sabihin, at iyon ay binabayaran. Ng Big Pharma. Sa tingin ko, iyon ang buod ng Estados Unidos ngayon. Mahal namin ang bansa at marami itong magagandang aspeto. Pero sa kasamaang palad, itong sobrang kapitalistang pag-iisip na ito, na talagang hindi mo makikita ang ganong balita sa China. Parang napakalayo nun. Sasabihin ng iba, anong sinasabi mo? Alam mo ang pagaling sa sakit ay tulong sa lipunan. O sige, ano raw ang dahilan ng artikulo kung bakit hindi ito makakabuti sa lipunan? Hindi, ang artikulo ay tungkol sa sustainable ba ang business model? Sige. Kaya hindi nga. Well, hindi para sa kanila. Oo. Ang problema, dito sa Amerika, wala tayong sistema ng pangkalusugan. Industriya ng pangkalusugan lang meron tayo. Oo, iyon ang pagkakaiba. Negosyo ang pangkalusugan. Kaya ko sinasabi, sa Amerika, lahat ay nakabase sa negosyo. Negosyo ito. Kaya, Pati ba education? ibig kong sabihin, ganoon talaga. Maraming magagandang aspeto ang United States sa tingin ko. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling napakaakit-akit na lugar ang Amerika para sa maraming tao. Alam mo, at marami pa ring magagandang oportunidad sa Amerika. Alam mo, kung gusto mong magsikap at magtrabaho ng mabuti. Para sa akin, buhay pa ang American Dream. Mas mahirap na itong makamit, pero lagi pa ring hinahangad. Alam mo, kaya sa tingin ko, alam mo, laging may pag-asa doon. Kaya sa tingin ko, alam mo, pero napapansin ko rin na marami. Marami sa mga kabataan sa Amerika ngayon ay nagiging mas bukas sa ganitong uri ng sosyalistang ideya at nagsisimula na nilang makita ang ilan sa mga benepisyong ito mula sa China. Kung saan makikita mo ang isang bansa na 75% ng mga tao dito ay may pangunahing healthcare. Alam mo, malaking kaibahan yan kumpara sa meron tayo sa Estados Unidos. Kaya sa tingin ko, yan ang ibig kong sabihin lalo na sa mga kabataan. Alam mo yung mga wala pang 30 taong gulang, nasa TikTok ka, nanonood ka ng mga video tungkol sa China, sinasabi mo grabe. Iba pala ito sa mga narinig ko noon at bukas ako dito. Sa tingin ko, doon na nanalo ang China sa soft power sa pangmatagalan. Babalikan ko ulit ang pag-aaral ng alyansa ng demokrasya. Dahil 79% ng mundo ngayon ay mas mataas ang tingin sa Estados Unidos ng China kaysa sa Estados Unidos. Sa tingin ko dapat itong magsilbing wake-up call. Pero mas mahirap itong pagnilayan, sa tingin ko. Alam ko, hindi pa natin nababanggit si Trump dito sa podcast. Patuloy kong napapansin ang kilos niya sa pandaigdigang entablado at ang epekto nito sa relasyon natin sa mundo. May malapit akong kaibigan mula Norway na nagsabing, alam mo Cyrus, walang pupunta sa Estados Unidos sa aming grupo. Malapit na ang summer vacation. Alam mo, mahaba ang summer break ng mga Europeo. At tila walang taga-Scandinavia na gustong magpunta sa United States. Kahit saan. Pero, mas dahil ba yon sa political na pananaw or dahil ba sa mga nangyayaring raid tungkol sa imigrasyon? Parang, ano ba talaga? Siguradong dahil yon sa mga terorista at kay Trump. Yun lang talaga 100% dahil doon. Parang, bakit ka pa pupunta? Parang isang uri ng boycott. Isa itong boycott. Sa tingin ko, mahirap talaga ngayon para sa maraming Amerikano anuman ang paniniwalang pampolitika para maintindihan ang nangyayari. Pagdating sa kung ano ang mga iyon. Ano ba talaga ang mga epekto or benepisyo ng alinman sa mga hakbang na ginagawa ngayon? Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa taripa, immigration, healthcare, or alinman sa mga desisyong pampolitika na ito or pagmamanupaktura, tama ba? Maraming tao ang nalilito. Ano nga ba ang dapat kong paniwalaan? Ano ang totoo? Kasi napakaraming magkakasalungat na information. Oh, At nakakalungkot lang makita ang mga tao, lalo na ang mga Amerikano na pilit tinatanggap kung ano ang realidad para sa kanila. At kahit yung salitang realidad, parang nakabitin, malabo at walang nakakaalam kung ano talaga ang dapat paniwalaan. At alam ng lahat na maraming bagay ang kasinungalingan at hindi maaring totoo at kung ano-ano pa. At ibig kong sabihin, tingnan mo na lang kahit yung mga Epstein files. Parang walang nakakaalam, parang ganun lang. Lahat ng tao ay parang nasa mundo ng pagdududa at pag-aatubili. Pero kahit ganun, matindi pa rin ang paniniwala nila sa pinaniniwalaan nila at pumipili ng panig. Oo, nakakabaliw talaga. Kumusta ang pakiramdam mo dyan sa aktwal na lugar? sige, magdadala ako ng isa pang estadistika. Binabanggit ko ang mga poll at survey dahil nagbibigay sila ng kredibilidad. May poll mula sa United States of America Today na gusto kong simulan. Tinatanong kung ano ang nararamdaman ng mga Amerikano tungkol sa kasal ng magkaibang lahi. Sige. Noong 2020 ito ay noong nakaraang taon, 2024. Kaya sinabi nila na 76% ng mga Amerikano ay tinatanggap ang kasal ng magkaibang lahi. Parang, ang galing, ang dami niyan. Ang dami niyan, di ba? Parang, maganda yan. Walang sorpresa, walang sorpresa. Ibig kong sabihin, sobrang halo-halo tayo. Ibig kong sabihin, karaniwan na lang makakita ng kasal ng magkaibang lahi sa Amerika ngayon, di ba? Ibig kong sabihin, hindi na ito ang dekada 50 at 60, di ba? Kaya, ibig kong sabihin, pero ipinapakita lang yan kung gaano na umunlad ang lipunan sa nakaraang 60, 70 taon, di ba? Samantalang, alam mo, mga 70 taon na ang nakalipas, ang kasal ng magkaibang lahi ay talagang bawal pa noon.
Ngayon, halos 76% ng mga Amerikano ay tanggap na ang kasal ng magkaibang lahi. Maganda, pati na rin ng magkaibang partido. Para sa mga Republikano, mga 70% ang tutol. At para sa mga Demokrata, mga 68% din. Ngayon, halos 70% ng Republikano at Demokrata ay sang-ayon na pwede kang magpakasal sa kahit sinong gusto mo. Mas maganda kung magkapareho kayo ng partido, kaya nagkakaroon ng pagkakaiba. Sa tingin ko, hati talaga ang bansa ngayon. Alam mo, hindi na tayo ang nagkakaisang estado ng Amerika. Sobrang hati na tayo ngayon. At talagang nababagay ka, alam mo, ikaw ay medyo mahirap kasi sa tingin ko, may tatlong grupo talaga. Alam mo, meron kang mga matitinding Republican, meron ding matitinding liberal, at meron namang mga naiipit sa gitna na hindi talaga gusto ang alinman sa kanila. Nasa pangatlong opsyon ako na parang, grabe, alam mo yon, may gusto ako sa parehong partido, pero hindi ko masabing buo ang suporta ko sa alinman. At sa tingin ko, alam mo, ang talagang, ang problema kasi yon. Isa pa yon sa mga nakikita kong pagkakaiba sa China, kung saan mas nagkakaisa talaga ang bansa nila. Ito ay bansang nagkakaisa at sabay na umuusad sa iisang direksyon. Sa tingin ko mas positibo ito dahil may suporta ka mula sa pamahalaan. Ganun talaga. Nakakalito talaga kasi alam mo kapag may mga taripa, minsan bigla na lang may taripa na ipinatutupad. Kinabukasan, wala na naman, tapos ibabalik. May 70 araw at extension. Pero ngayon, wala na ulit. Paano ka magnenegosyo sa ganito? Paano ka usad? Sobrang komplikado na talaga. Alam mo, karamihan ng mga kumpanya sa United States ay nagsabi na hindi sila magbibigay ng gabay ngayong taon dahil masyadong magulo. Kasi, ibig kong sabihin, kasi kung papasok talaga ang mga taripa, tatamaan tayo ng malaking bagay na ito. Talagang guguluhin nito ang mga estima natin. At saka alam mo, hindi natin kayang i-forecast ng tama kung paano natin gagawin yon. Kaya, Bawat desisyon ngayon ay nagiging pananagutan. tama ka dyan. At yun nga, kaya sa tingin ko, alam mo, gusto mong gumawa ng mga desisyon. At sa tingin ko, isa pa, alam mo, sabihin na lang natin yon. Lahat tayo ay mga executive sa Nike. Nasa board tayo ng Nike. Sabi ni Donald Trump, kung hindi kayo magtatayo ng pabrika sa Amerika, papatawan namin kayo ng taripa kahit anong porsyento. Kaya, alam nyo, pwede nating pag-usapan sa ating sarili. Pwede nating sabihin, sige, anong gagawin natin mga pare? Kailangan ba nating mag-invest ng $1,000,000 para magtayo ng pabrika sa West Coast? Headquarters natin sa Portland? Doon siguro tayo magsimula? Magtayo tayo ng malaking 100 Nike na pabrika ng sapatos dito sa Amerika. Alam nyo, pwede nating sabihin yon. Pero alam din natin na kapag nakuha na ang lahat ng permit at natapos ang logistics para doon, malamang aabutin yon ng mga 2 hanggang 2 taon, alam nyo. Kaya pagdating ng panahon na yon, malamang tapos na si Trump, tama? At alam natin na mababaliktad ang mga pulisyang ito. Kailangan mong laruin ang laro na ito, bibigyan kita ng magandang halimbawa. Sa tingin ko, alam mo sinabi ng Apple, alam mo kung anong gagawin namin sa India lahat ng iPhone ng United States, India, di ba? Kaya may malaking anunsyo ka ngayon. Pwedeng sabihin ni Trump, tingnan nyo, ginagawang dakila ulit ang Amerika. Pero di ko alam paano kasi India naman yun. Noong huli kong tingin, India yon, hindi Amerika. Hindi natin ginagawa yun sa United States pero panalo pa rin kay Trump. Pwede niyang sabihin na panalo yon. Ngayon para sa Apple, pwede lang nilang sabihin yon at sabihin, sige, oo, titingnan namin yan. Pero isipin mo rin ang logistics ng pagtatayo ng mga pabrika at paggawa doon. Tapos, bigla na lang, alam naman natin na ang kalidad sa India ay malayo sa kalidad sa China. Kaya nga hindi pa sila lumilipat doon. May ulat na nagsasabing hindi natutuloy ang mga ito. Pero parang kaya namang ipangako sa papel. Kahit si Nike. Ganito na lang, alam mo na kung anong gagawin natin. Mag-a-announce na lang tayo. Sabihin na lang natin, tingnan mo, magtatayo tayo ng bagong pabrika. Magbubukas ito pagsapit ng 2,032. Magiging kamangha-mangha ito. Gawing dakila muli ang Amerika. At baka makabuo tayo ng plano at makapagsaliksik pa tungkol dito. Pero sa totoo lang, alam natin sa loob-loob natin, sa loob ng ilang taon, mawawala na si Trump. Mababaligtad din ang pulisyang ito. Alam natin, Magpapabagal-bagal tayo ng konti. mas lalo pa, nagpapabagal-bagal lang tayo. At iyan ang problema. Pinapabagal pa natin ang negosyo, di ba? Naaapektuhan ang kakayahan ng Nike na gumawa ng magagandang sapatos at mag-operate bilang matagumpay na kumpanya. Maging tapat tayo. Gusto ba talagang magtrabaho ang mga Amerikano sa pabrika ng sapatos sa Portland? Ayaw ng mga Amerikano gawin ang trabahong yan. Pati nga mga Chino, ayaw na rin gawin ang trabahong yan ngayon. Alam mo, iyon ang issue. Kahit sa China, alam mo, hindi na mura ang paggawa doon ngayon. Alam mo, iyon ang issue. Ibig kong sabihin, alam mo na, isa pa may isang kamanghamanghang tweet na naging viral at sinave ko pa. Pero tungkol ito sa isang Amerikanong negosyante. Gumagawa siya ng mga showerhead at sinabi, gumagawa kami ng sarili naming showerhead. Malaki ang website namin, mataas ang traffic, at maraming direct orders. Heto ang interesting case study. Ginagawa ko sa China ang mga produkto namin at binebenta naming high-end showerhead sa halagang ₱5,999. Okay, ito ang presyo namin sa website. Kaya naghahanap ako ng lokal na Amerikanong manufacturer at nakuha namin ang United States. Matibay na gawa sa United States, boom, boom, boom.
Pag nadagdag lahat ng gastos, ang benta ko aabot ng $100. 119, kaya malaki ang diferensya sa presyo. Ang ginawa namin ay nag-A/B test kami. Okay, kaya ayun, naglunsad kami ng malaking sale. Sabi namin, guys, hulaan nyo, may malaking holiday sale kaming paparating. Memorial Day. Yun, kaya may sale kami. Bilhin nyo na ang mga showerhead. Malaki na ang customer base nila. Inilabas nila at sinabi, alam nyo, nagmamanufacture kami sa China. Pero hulaan nyo kung ano. May gawa na kami sa United States of America. May agila, bandila, at bakal ng Amerika. Woohoo! Alam nyo na, lahat gawa sa United States of America. Nakapagbenta kami ng 5,300 at 75 na showerhead nitong weekend. Hulaan mo kung ilan sa 5,300 at 75 na mamimili ang bumili ng bersyong Amerikano? Mga 5 lang. Sige. Ewan ko, 15, 20, ewan ko. 0, wala ni isang benta. At wala ni isang benta. At kaya napakahalaga ng impormasyong yun. Dahil sa totoo lang, sinabi niya, lahat gustong bumili sa Amerika hanggang sa pag-usapan na ang presyo. Oo, ganun nga. At iyon ang Pagkakaiba. Kaya pwede kang maging makabayan. Halimbawa, kung $5,000, 999 ang gawa sa China. 6,999 naman ang gawa sa United States of America. Steal natin. Tinitiyak ko sa'yo, mas malapit na sana ang presyo. Mas malapit na sana. Siguro mga $1,000. 1,000 lang ang pagitan o baka 2, hindi ko alam. Siguro naging 5,000 at $50 na lang. Siguro mas naging Amerikano pa. Mas naging malapit na sana ang presyo. Pag sobra taas na ng presyo at dumoble pa, talagang ganyan na. Pareho lang ang kalidad, kaya hindi mo masasabing mas mababa ang kalidad ng produktong galing China. Pareho lang ganda nito at nung isa, ang pagkakaiba lang, gawa ito sa Amerika. Minsan nagiging sobrang sentimental ang mga tao. Hindi ba't ang saya nun? Dati marami tayong pabrika at lahat ay may trabaho rito. Dito na lang natin gawin lahat gamit ang ating mga kagamitan, tulad ng refrigerator at microwave. Umasa lang tayo sa sarili. Parang ang tanong ko, bakit tayo bumabalik sa panahon ng 1,900 sebas? Alam mo yon? Parang nung 1,800 na kailangan mong gawin lahat ng bagay para sa sarili mo. Alam mo yon? Parang sige, Cyrus Jansen, maraming salamat sa pagpunta dito. ang ganda ng usapan natin ngayon, mga Ginoo. Maraming salamat. Napakaganda. Palaging nasisiyahan ako. Pangatlong guesting ko na sa podcast. Ang saya. Salamat.